Taong 2024, si Ben ay isang music archivist na ang trabaho ay hanapin at i-digitize ang mga nawawalang musika ng Pilipinas. Isang araw, sa isang lumang bodega, natagpuan niya ang huling labi ng isang sikat na studio noong 80s, ang Silver Echoes. Si Ben pabulong na sinabi habang nagre-record, ang studio na to, matagal nang sarado matapos mawala ang lead singer ng sikat na banda noon, ang Pangarap. Sabi nila, bigla na lang siyang naglaho habang nagre-record ng kanilang final track. Sa loob ng isang kalawangin na kaha, nakita ko ito. Isang lumang reel-to-reel tape, may nakasulat lang na Pangarap, Huling Kanta. May kakaiba sa tape na to parang may lamig na nagmumula rito. Dinala ni Ben ang tape sa kanyang sariling studio na pagdesisyonan niyang i-play ito. Ang simula ng kanta ay kalmado, isang magandang folk rock na may boses ng isang napakagaling na lalaki. Pero habang tumatagal, may nagbabago sa musika. Ang waveform ay nagiging erratic. Ang sound effect ay unti-unting nagiging dissonant ang mga tunog. Wala sa tuno at hindi na magandang pakinggan. Tinawagan ni Ben ang kanyang kaibigan at sinabi, "Pare, iba ang tape na to. Parang may emosyon." Sa gitna ng kanta, may naririnig akong whisper. Hindi kasama sa track, pero parang umaapela. Hindi na mapakali si Ben. Habang pinakikinggan niya ng paulit-ulit ang tape, mas lumalabas ang mga anomalya. Ang parang bulong ay naging hikbi, at ang pag-awit ng lead singer ay naging parang paghihirap. Nabigla si Ben sa naririnig, sabi niya sa sarili, ay, hindi ito sound effect. Ito, totoong tao ang umiiyak. Tila ang lead singer ay nagre-record habang may matinding trauma. Pero ano? Bakit hindi siya tumigil sa pagkanta? Sa kalagitnaan ng kanta, malinaw niyang narinig ang isang linya. Hindi ito bahagi ng orihinal na lyrics. Habang kumakanta ang singer, ay parang nanginginig at naghihirap ang kanyang boses. Ang sabi ay, "Pakiusap, huwag kang lalabas." Hindi pa tapos ang kanta. Dito nagsimulang matakot si Ben. Sa mismong moment na yon, may kumatok sa pinto ng kanyang studio. 3:00 ng madaling araw. Nanginginig na sagot ni Ben, "Sino yan? Sarado ako." Walang sagot. Pero ang tape player, bigla na lang mismong nag-play ulit sa parteng tumigil. Mas malapit, halos pabulong na boses ng singer, "Nandyan ka na. Nasa labas na siya. Huwag mo siyang papasukin." Ang kinakatok sa labas, hindi lang tao. Habang tumutugtog ang tape, gumagalaw ang pinto ni Ben. Parang may tumutulak mula sa labas. Sumisigaw na si Ben, "Ano yan? Sino ka?" Hindi na kinaya ni Ben. Kinuha niya ang tape at inalis sa player. Kasabay nito, huminto ang pagtulak sa pinto. Ang buong studio ay bumalik sa katahimikan. Ang tape, may kapangyarihan ito. O may nakakulong dito. Kailangan kong itapon. Kailangan kong sirain. Sabi ni Ben sa sarili. Pero may isang bagay pa siyang hindi napakinggan. Ang dulo ng tape. At ito ay gusto niyang malaman. Bumalik siya sa player. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa singer. Pinindot niya ang play sa huling bahagi ng tape kung saan dapat nagtapos ang kanta. Pagtugtog ng dulo ng tape, maraming static at ingay at sa wakas, isang huling malinaw na audio ang kanyang narinig. Huling hininga. Malinaw na sinabi, "Kailangan kong matapos ang kanta para hindi siya makawala." Natapos ang kanta. Narinig ni Ben ang huling sizzle ng tape. Parang nasunog. Ngunit kasabay nito, may kakaiba siyang napansin sa mismong tape. Hindi ito nasunog. Ito ay nasil. Ang dalawang gilid ng tape,
kung saan dapat nagdikit ang dulo at simula ng film ay nagdikit na parang nilagyan ng matigas na seal. Ang lead singer ay nawala dahil sinubukan niyang gawin ang tape na ito. Ang kanta, ang tape, ay isang selyo. Ang singer ay nagre-record ng may matinding takot para ikulong ang isang nilalang sa loob ng mismong tape. At ang nilalang na nakakulong sa loob ng tape na yon, hindi ang singer, kundi ang tunay na may-ari ng boses na kanyang kinanta. At ang katok na narinig ni Ben sa labas, hindi iyon ang nakakulong na gustong makalaya. Iyon ay ang multo ng singer na desperadong binabalaan si Ben na huwag nang ituloy ang kanta. Ang tape player ay muling gumalaw. Ngunit huli na. Matapos pakinggan ni Ben ang end ng tape, na break na ang seal. Ang nilalang na nakakulong sa loob ng tape, sa loob ng 4 na dekada, ngayon ay malaya na. Pagkatapos ng pangyayari ay biglang nagbago si Ben. Palagi na itong tulala at hindi makausap ng matino. Minsang nagiging seryoso at minsan naman ay biglang tumatawa o tumatahimik. Ang Silver Echoes ay tahimik na ulit. At ang tape, walang nakakaalam kung nasan na. Nakita mo na ang katotohanan sa kwentong ito, pero naniniwala ka ba? Sabihin mo sa akin sa comment section kung ano ang theory mo sa nangyari. At syempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, panahon na para maging bahagi ka ng komunidad na ito. Mag-like at mag-subscribe ka na dahil may naghihintay na bagong multo sa susunod na linggo. Dahil sa susunod na kwento, mas matindi, mas malalim, at baka ikaw na ang bida.